Kinig ng salita po ng Diyos sa gabing ito. At alam ko po ang mga salita po ng Diyos na atin po ang mapapakinggan sa gabing ito ay muling magbibigay po sa atin ng encouragement at panibagong siglat kalakasan sa ating pong pananampalataya at paglilingkod sa ating Panginoong Diyos na buhay. Mga kapatid, akin na pong tatawagin ang ating kapatid upang magbahagi ng mga salita po ng Diyos sa gabing ito. Walang iba kundi ang ating kapatid from Cabanatuan City, Elder Josito Bisinya. Elder Josito. Maraming salamat po, Elder Marshall. Una sa lahat, of course, ating Panginoon. At magandang gabi po sa inyo lahat muli, mga kapatid. At isang karangalan po sa ating Panginoon para sa Kanya, sapagkat tayo po muli ay binigyan ni Lord ng pagkakataon na tayo po ay makapag-share na Kanya po mga salita. Dito po tayo ngayon sa aklat po ng Genesis chapter 22, verse 1 up to verse 2. Ulitin ko po, Genesis chapter 22, verse 1 up to verse 2. Sabi po dito, and came to pass, after these things, that God did tempt Abraham, and said unto him, Abraham. And he said, Behold, here am I. Verse 2, and he said, Take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. Sandali po tayo manalangin mga kapatid. Amang banal, maraming pong salamat sa pribilehiyo pong ito na inyo pong iginawad sa inyong abang lingkod. At nawa Ama ay kayo po nawa ang siyang magpahayag po sa bawat sa amin. At kayo po ang siyang madakila, maluwalhati po Diyos sa aming kalagitnaan. At tunay nga po na inyo din po nawa turuan ang inyong abang lingkod na may bahagi, ang inyong po mga salita na may pagpapakumbaba sa inyong harapan, O Lord. Salamat po na marami sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay. Ang ating paksa ngayong gabi may kinalaman po sa tinatawag po na God blessed Abraham. No? Sinubok ng Diyos si Abraham. Si Abraham po ay katulad na din po natin na mga lingkod ng ating Panginoon, at kung paano po nakaranas si Abraham ng pagsubok, tayo din po, ang lahat ay nakaranas din po ng iba't ibang klaseng pagsubok sa atin pong paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Kaya bago ko pong ibigay sa inyo ang 5 bagay, dito po sa ating paksa ngayong gabi, ay nais ko pong i-share po sa inyo ang buhay po ni Abraham, na siya po ay tinawag po na Father of Faith. At siya po ay, ang kanya pong ama ay si Terah, at ang kanyang asawa si Sarah, at ito nga po, ang kanilang anak ay si Isaac. Ngayon po, ang 5 bagay na ito ay napakahalaga na dapat po natin makita. Ang pagsubok po nito ng Diyos kay Abraham, na kalaunan po ay nagkaroon po ng tinatawag na kasaganaang pagpapala po ng ating Panginoon na ibinigay po sa Kanya. Kaya dito, number 1, ay nakita ho natin the actual connection and conversation between God and Abraham. No? Kita po natin dito sa verse 1 up to verse 2. No? Sapagkat sila po ay nagkaroon ng pag-uusap, no? Na inutusan po ng ating Panginoon, ito pong si Abraham, na kanyang ihandog yung kanyang
kay isang anak doon po sa bundok ng Moria, na kung saan po ay kanyang itinuro upang siya din po ay sambahin. Okay? Kaya bilang mananampalataya, bilang tayo mga lingkod ng ating Panginoon, napakahalaga pala yung tinatawag na conversation, no? Or communication sa atin pong paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Na kung saan po ay nag-uusap po sila at bilang tayo mga mananampalataya, meron din po dapat tayong pag-uusap sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating pananalangin at sa pamamagitan po ng ating pagbabasa, no, ng mga salita po ng Diyos. So, merong conversation po dyan na tinatawag po. Sapagkat noong lumang tipan ay talaga hong naririnig po talaga nila during the time, maging si Abraham, yung tinig po ng ating Panginoon. Pero sa panahon natin po ngayon, ay wala na po yon. At dito na po, meron na pong tinig o sinasabi o boses o written word of God, no? Revealed will ng ating Panginoon, which is the Word of God. Kaya kung tayo po ay nananalangin araw-araw sa Diyos, tayo po ang siyang nangungusap po sa Kanya. Okay? At kung tayo naman ay nagbabasa ng salita ng Diyos, siya din po ang nangungusap po sa atin. So meron pong tinatawag na communication, no? Or conversation sa ating paglilingkod sa Kanya, katulad po ni Abraham, no? Nag-uusap po sila. Kaya dapat, bilang mananampalataya, yun din po ang gagawin natin, na tayo dapat ay huwag magliban sa atin pong pananalangin, no? Sa ating Panginoon. Sapagkat mahalaga po yon na tayo ay nangungusap, nagsasalita, no? Sa ating Diyos. At ang Diyos naman ang siya nangungusap po sa puso po natin. Okay? At malinaw naman na ang pananalangin po ay utos po ni Lord, no, sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, malinaw po doon, may kling talata, ang sabi po ni Pablo, pray without ceasing. So manalangin na walang patid, no? At napakahalaga po yan, na bagamat yan ay very simple lamang na utos ng ating Panginoon, subalit, kailangan po talaga nating gawin po yon, no? Huwag nating walang bahala sa ating paglilingkod sa Kanya, katulad po ni Abraham, nag-uusap po sila. Now, number 2, mga kapatid, ay makita natin yung tinatawag na, makikita po natin Abraham's on time to do the command of God. Sa verse 3, makita po natin, basahin po natin Genesis chapter 22 verse 3, no? Bakit po on time si Abraham? Bakit gumamit siya ng oras? Sapagkat ang sabi po niya dito, and Abraham rose up early in the morning and saddled his ass and took two of his young men with him and Isaac his son and cleaved the wood for the burnt offering and rose up and went unto the place of which God had told him. So malinaw po na si Abraham po ay bumangon siya maaga, no? Nung sila ay pagkatapos na nag-usap po sila ng Panginoon, ang ginawa po ni Abraham ay bumangon po siya ng maaga, no? Hindi po siya nagreklamo. Wala po siyang reklamo sa ating Panginoon at agad-agad po niyang sinunod, no? Yung ating Panginoon. Sapagkat kung atin pong nakita yung verse 1 up to verse 2, mabigat po ang inutos ng Panginoon kay Abraham na kanya pong handog yung kanyang minamahal at kaisa-isang anak po na walang iba si Isaac. Dito po makita ho natin, mga kapatid, na gumalaw po si
Abraham. Ginawa po niya yung utos po ng ating Panginoon. Na kung saan po ay pinaghandaan po niya ito sa kanyang pagpunta doon sa lugar na itinuro po ng ating Panginoon para po ihandog. Ito po yung kanyang anak na si Isaac. So, meron pong tinatawag po na paghahanda, no? At ang kanyang paghahanda na ito, of course, nakita ho natin ng mga pangailangan po nila doon, no? So, ganun din po sa ating pagsamba po sa ating Panginoon. Ang ating pong pagsamba, mga kapatid, pinaghahandaan po yun, mga minamahal, no? Kailangan nakagayak na po yan lahat bago tayo kinabukasan sumamba sa ating Diyos na buhay. At sabi pa nga dito ng banal na kasulatan, Abraham rose up early in the morning, no? Gumising po siya ng maaga. Pinaghandaan po niya ito. Yung kanyang pagsamba sa Panginoon doon po sa Mount Moriah. At bilang mananampalataya, dapat ganun din po yung ating paglilingkod po sa ating Panginoon, no? At bilang isang Kristiyano, dapat ay pinaghandaan po natin yan, ang ating pagsamba po sa Lord, mga kapatid, katulad po ni Abraham. Tingnan niyo po, si Abraham, bagamat po siya ay nagkaroon ng tinatawag po na paggawa, no? O pagsunod sa ating Panginoon, para sa ating Panginoon, mga kapatid, ay kanya pa rin po sinunod ang ating Diyos na gawin ang mga bagay pong ito. So, ang nakita po natin dito sa ginawa ni Abraham, of course, yung kanyang character o attitude na mahalaga pala yung Diyos sa kanyang buhay kaysa kanyang anak. No? Mahalaga po kasi kung hindi mahalaga ang Diyos, hindi ho niya sundin ang ating Panginoon. Biro mo, mabigat po yung utos ng Diyos, no? Yung kanyang kaisa-isang anak, minamahal pa na anak, ang siyang kanyang handog, no? Ayon po sa sinabi ng ating Panginoon, mga kapatid. Hindi ho siya nagreklamo, no? Hindi ho siya nagalit sa Panginoon o anuman, kundi manapay siya po ay maaga pang naghahanda. Maagang gumising, inanda niya ang mga bagay na ito para po gawin ang nais po ng ating Panginoon. Kaya tayo dapat ganun din sa ating paglilingkod, sa ating pagsamba sa Panginoon. Every Sunday dapat nakahanda na po yung sarili natin sa ating pagsamba sa Lord. Every Wednesday, dapat nakahanda yung ating puso, ang ating buhay sa pakikinig, sa pag-aaralan, sa pag-awitan, sa fellowship, sa ating pagpalakasan po sa isa't isa sapagkat ito po ay napakahalaga po, mga kapatid. Kaya dito po ay makita ho natin na talaga hong mahalaga yung Diyos sa buhay po natin, katulad po ni Abraham. Okay? At di bali nang wala tayong anumang mga bagay sa mundo, di bali nang maraming galit sa atin, mga mahal natin sa buhay, o sino man, no? Mga barkada natin noon, o tayo man iwanan, o anuman ang kanilang mga sinasabi sa atin, okay lang po yan. Ang mahalaga, tayo po ay sumunod sa ating Panginoon at ang mahalaga ay prioridad po dapat yung ating Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Siya ang number one dapat, no? At pangalawa na lang po yung ating family. Pangalawa na lang po yung ating sarili. Di po ba? Dapat una po talaga yung ating Diyos sa ating pong paglilingkod na ito, sa ating pagsamba, katulad po ni Abraham, talagang una sa kanya yung ating Diyos, no? Hindi niya inalintana yung kanyang kalagayan,
na kung saan ay ang kanyang kaisa-isang anak ang siyang kanyang ihandog sa ating Panginoon. Kaya dito po ay malinaw na ang ating pagsamba, of course, every first day of the week, dapat pinaghandaan po natin yan. At sa ating karanasan, sa ating paglilingkod po sa Lord, mga kapatid, ay napakasarap na tayo po ay lagi natin pinaghandaan yung gawain po ng ating Panginoon, yung ating pagsamba sa Lord, no? Sapagkat ang sabi po dito ni David sa Psalms chapter 122 verse 1, sabi po dito, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. So, dapat magalak tayo na pupunta sa gawain ng ating Panginoon o sa church ng ating Panginoon, mga kapatid, upang tayo po ay sama-sama po, no, sa pagpuri, pagluwalhati, pagbigay ng karangalan po sa ating Diyos na buhay. So, dapat maaga tayo gumigising, pinaganda natin yan, at huwag po dapat tayo malate sa ating pagsamba, kasi Lord po yan no? At higit pa siya sa lahat ng mga tao sa buong mundo, o sino mang hari dyan, o sino mang mayaman, higit at higit pa po yung ating Panginoon, mga kapatid. Kaya paghandaan po natin dapat na huwag po tayo malate, mga kapatid, no? Kaya nakakalungkot minsan, no? May mga kapatid na dumadalo ay palagi huli po. Kaya ang nadatnan nilang laging kanta ay holy, 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 no? Mahalaga po yan na paghandaan natin, maaga tayo gumising, ang paghandaan natin ating sarili, para sa Lord po yan, mga kapatid. Dapat siyang una. Siyang una sa buhay po natin. Okay? Kasi ito na po yung kapatid, ang buhay po natin sa Lord No? Whether you like it or not, ito na po yun ang buhay natin sa ating Panginoon. At dapat ay igihan na po natin, no, ang atin pong paglilingkod sa ating Panginoong Diyos na buhay. Psalms chapter 100, meron din pong binanggit po dito na dapat po tayo magalak sa ating Panginoon. Kasi kung may gagalakan ka, pinaghandaan mo ang gawain ng ating Panginoon, ang pagsamba sa ating Panginoong Diyos, no? Kaya sabi dito sa verse 1, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Verse 2, serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. So, dapat ang paglilingkod natin, meron pong kagalakan po yan, no, sa ating Panginoon. At kapag kang isang Kristiyano ay tunay at totoo ang kanyang paglilingkod sa ating Diyos na buhay, talagang pinaghandaan po niya yan, mga kapatid, ang kanyang pagsamba po sa ating Panginoon, katulad po ni Abraham, no? Nung sila po ay nung siya po ay sumunod sa ating Panginoon at maaga po siyang gumising. At dito po, nakita din po natin na meron pong yung pagsamba sa Lord, meron pong tinatawag na attendance, mga kapatid. Dapat nandun po yung ating presensya sa ating pong pagsamba, no? Sa ating Panginoong Diyos na buhay. Hindi po pwede na sasabihin natin, okay lang naman yan, kahit wala ako doon. Alam naman ni Lord. Hindi po ganun, mga kapatid, no? Tatandaan po natin, binigyan tayo ni Lord ng kumpletong parte ng ating katawan. Okay? Si Lord po ang may-ari ng lahat ng mga bagay sa buhay po natin. Siya po ang source ng lahat ng mga bagay. Wala po tayo sa atin, kaya dapat ibigay po natin yung ating best para po sa ating Panginoon. Okay? So, bakit po nasabi natin na ang ating pagsamba sa Lord ay meron pong tinatawag na attendance, no? Basahin po natin ang aklat po ng Hebreo, chapter 10, verse 25. No? Sabi po dito, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching.
So malinaw, not forsaking the assembling of ourselves together. So meron pong attendance, mga kapatid, personal, presensya. Presensya natin dapat nandoon sa gawain ng Diyos, nandyan sa sama-sama sa pagpupuri, pagluwalhati, no? Na may kagalakan sa harapan ng ating Panginoon. Okay? So, ang totoo niya, nakiusap pa sa atin itong si Pablo, no? Tungkol po sa ating paghandog ng ating sarili. Romans chapter 12 verse 1, no? Sabi po ni Pablo, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. So, nandiyan na naman po yung attendance. Present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Malinaw po, no? Na ang atin palang katampatang pagsamba ay atin pong ihandog, i-present ang ating mga katawan na isang buhay na handog sa ating Panginoon. Pag sabing buhay na handog, ibig sabihin ay nandoon ka sa gawain ng Diyos, nandoon ka sa pagsamba sa ating Panginoon, at buhay ang iyong paglilingkod sa Panginoon, sapagkat ang atin pong mga katawan, ang ating buhay, ang siya nating ihandog po sa ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya dapat ay hindi po tayo malate. Dapat on time po tayo, no? Sa ating pagsamba po sa ating Panginoon. Katulad po sa ginawa ni Abraham, no? Na kanya pong na siya po ay maagang gumising at inanda ang mga bagay para po matupad yung utos po ng ating Panginoon. Now, number 3, Abraham's testimony. Nakita ko natin yung patutuo ni Abraham, no? He was feared and obeyed God. Meron siyang takot o natatakot siya at sumunod sa ating Panginoon. Okay? Dahil po, nakita ho natin na matindi po talaga ang pananampalataya nito ni Abraham. At ang kanyang pananampalataya, hindi lamang po niya sinabi na ako Lord may pananampalataya sa inyo. Hindi po niya sinabi lang yon, kundi kanya po itong ginawa, no? Sa kanyang buhay. Ginawa po niya with action. Kaya sabi po dito sa verse 12, no? Tatalon tayo sa verse 12 ng Genesis chapter 22. Okay? Genesis chapter 22, verse 12. Meron pong binanggit po dito. And he said, lay not thine hand upon the lad, neither do anything unto him, for now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son from me. So nakita natin dito na si Abraham po ay may takot po sa ating Panginoon, mga kapatid. No? Meron po siyang takot sa Diyos, kaya po siya ang kanyang pananampalataya ay meron pong mga gawa sa harapan ng ating Panginoon. Dito rin po sa James, basahin po natin. Okay? Ito po ay sinabi uli ito ng mga kapatid. James chapter 2, verse 20. Sabi po dito, but wilt thou know, O vain man, that faith without work is dead. No? Ang pananampalataya pala na walang gawa ay patay. Sa harapan ng ating Panginoon, was not Abraham our father justified by works? Okay? When he had offered Isaac his son upon the altar. Tingnan niyo po, no? Dahil po sa kanyang ginawa, sa kanyang pananampalataya na may gawa, ay kanya pong inihandog yung kanyang anak. Verse 22, seest thou how faith wrought his works, and by works was faith made perfect.
verse 23, and the scripture was fulfilled which said, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness, and he was called the friend of God. Verse 24, you see then how that by works a man is justified and not by faith only. So, dito po ay malinaw po mga kapatid na ang ginawa nito ni Abraham ay base ayon sa kanyang pananampalataya sa ating Diyos, at ito po ay ginawa niya sapagkat sabi po dito sa verse 20 na if faith without works is dead. So mahalaga talaga ang ating pananampalataya na may gawa. Kaya gawin natin every Sunday, of course, doon sa gawain ng Diyos. Every prayer meeting, dapat wag nating kaligtaan. Kung wala na naman tayong importanteng lakad, no? Mas the best pa na tayo ay dumalo sa gawain ng Diyos upang tayo po ay makarinig na kanyang mga salita, upang tayo po ay lumago, upang tayo po ay sumigla sa ating buhay espiritual. So napakahalaga po yan mga kapatid, no? Yung nakita ho natin ang patutuo ng ating o ni Abraham, mga minamahal, during the time, no? Nakita ho natin, ginawa po niyang lahat. Nagkaroon siya ng takot sa Lord at siya din po ay sumunod sa ating Panginoon. So ganun din po dapat tayo, matakot tayo sa ating Panginoon. Meron tayong pananampalataya na may kasamang gawa. Okay? At of course, sumunod po tayo sa anumang utos, sa anumang sinasabi po ng ating Panginoon. Okay. Now, number 4. No? Number 4, Abraham's treasure. Bakit sinasabi natin na merong kayamanan si Abraham? Di po ba yung anak natin, kayamanan po natin yon? Kaya meron siyang kayamanan. Sinong kayamanan niya? Yung kanyang kaisa-isang anak. Tingnan niyo po, ibinigay niya na handog para sa ating Panginoon. No? Mahirap po yun bilang isang mananampalataya. Okay? At si Abraham hindi yung nagreklamo, tuloy-tuloy ang kanyang ginawa para kay Lord. Kasi nananampalataya po siya, mga kapatid. Kaya dito po ay nakita ho natin dito sa aklat po ng Genesis chapter 22. Balikan po natin, mga minamahal. Okay? Genesis chapter 22. Verse 6, and Abraham took the wood of the burnt offering and laid it upon Isaac his son, and he took the fire in his hand and knife, and they went both of them together. And Isaac spake unto Abraham his father, and said, okay, my father, and he said, Here am I, my son. And he said, Behold, the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? So tinanong pa siya ng kanyang anak, na kompleto na, meron na mga kutsilyo, meron ng apoy, kahoy. Tinanong niya kung saan yung kanyang korderong ihandog. No? Verse 8, tuloy natin. And Abraham said, My son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. So they went both of them together. No? Walang kalam-alam si Isaac na siya pala ang ihandog ng kanyang tatay na si Abraham. Verse 9, and they came to the place which God had told him of, and Abraham built an altar there and laid the wood in order and bound Isaac his son and laid him on the altar upon the wood. Verse 10, and Abraham stretched forth his hand and took the knife to slay his son.
Hindi ho sa dalawang isip. Ang ginawa ho niya, tinalian niya ang kanyang anak. Nilagay niya sa ibabaw ng altar na kanyang ginawa, mga kapatid. At kanya na pong saksakin ang kanyang anak. Tingnan nyo, no? Kita lang po natin dito, mga minamahal, ang karakter po ni Abraham. Basta sa Lord po, gawin niya ang lahat ng mga bagay na kahit po ang kanyang kaisa-isang anak ay kanyang ihandog po sa ating Panginoon. Nandoon po ang kanyang pagmamahal sa ating Diyos ng higit at higit sa lahat. Okay? So dapat ang attitude natin, katulad po ni Abraham, mga kapatid, kita ho natin na kahit anong pagsubok sa buhay po natin, dapat tuloy nating sundin yung ating Panginoon. Huwag po nating gayahin, maraming Kristiyano, konting pagsubok lang, tinatalikuran na kaagad yung ating Panginoon. Nawala na agad sa gawain, tinalikuran na yung gawain ng ating Panginoon. Subalit, ito po sa buhay ni Abraham, napakalaking hamon sa buhay po natin, sapagkat kahit ho ganon ang nangyari, mga kapatid, ay kanya pa rin sinunod yung ating Panginoon, kanyang ginawa ang utos ng ating Panginoon, at hindi po niya inalintana na ito po ay masakit sa kanya, sapagkat ito po'y sarili niya anak, kaisa-isa niyang anak, mga minamahal. Kung tutusin po ang mga trials po natin, mga pagsubok sa buhay po natin, mga kapatid, ay wala pa po sa kalingkingan sa buhay po ni Abraham. Tingnan niyo po. Okay? Nais na po niyang saksakin, mga kapatid. Ito pong si Isaac ay kayamanan din po ito ni Abraham, ang kaisa-isa niyang anak, mga kapatid. Kaya sa ating pagsamba, huwag natin pong ipagpalit ang Diyos sa anumang kayamanan sa mundo pong ito, mga kapatid. Huwag natin ipagpalit ang Diyos, ang tunay at totoong Diyos, sa ating trabaho, sa ating negosyo. Okay? Sapagkat, sa totoo lang, may oras po para kay Lord eh. Hindi po pwedeng yung para kay Lord, kunin pa po natin. No? Pag kay Lord, para kay Lord po yan. Kaya dapat unahin po natin siya bago ang mga bagay na ating ginagawa, mga kapatid. Kaya dito makita ko natin na malinaw na talaga hong ang kanyang kayamanan, kaisa-isang anak, ay kanya pa pong inhandog sa ating Panginoon. Katulad din po ng noong pinanganak ang ating Panginoon Kristo. No? Sino ho ba naghandog ng kayamanan during the time nung pinanganak ating Panginoon Kristo? Basahin po natin ang Matthew chapter 2, verse 10. Sabi po dito, when they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. Verse 11, and when they were come into the house, they saw the young child with Mary's mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold, and frankincense, and myrrh. So dito nakita natin na ito ang mga wise men, nung nalaman nila na pinanganak ating Panginoon Kristo, hindi ko sila nagdalawang isip. No? Sumamba po sila sa ating Panginoon, mga kapatid. Ano po ang kanilang ginawa? No? Kita ho natin, they fell down and worship Him. Okay? Sila po ay lumuhod, yumuko at sumamba sa ating Panginoon. After ng kanilang pagsamba, ano ang ginawa nila? Okay? Ibinigay po nila ang kanilang mga kayamanan during the time para po ibigay. No? Ipinesent po nila doon po sa kanilang pagsamba sa ating Panginoon, mga kapatid. Ibig sabihin lamang, inuna po nila yung ating Diyos at
dahil po mahalaga sa kanila yung Diyos na kanilang paglingkuran, ay ibinigay nila yung kanilang pong mga treasures o mga kayamanan. So baliwala sa kanila yon kasi po, ang kanilang puso, napakaganda, na mahal nila ang ating Panginoon, kaya wala po sa kanila yan na maibigay nila ang kanilang mga kayamanan. Ganon din po sa atin. No? Una po, dapat yung ating Panginoon. Yung ating paglilingkod sa Lord. No, nakakalungkot, maraming Kristiyano, binibigay sa Panginoon, latak na lang na oras eh. Diba? Pinakahuli na si Lord. Minsan, nagdadalawang isip pa, sasamba kaya ako, hindi na. Diba? So, nakakalungkot po, hindi nila pinapriority sa buhay po nila yung ating Diyos. Samantalang itong Diyos na ating paglingkuran, mga kapatid, siya po ang may-ari ng lahat ng mga bagay sa buhay po natin. No? He is the owner. He is the creator. No? Ano pa? He is the builder. Lahat po yan sa Kanya. Siyang may-ari sa buhay po natin. At ang mga bagay na sa atin ngayon, galing po yan sa Lord, mga kapatid. Kaya ang ating paglilingkod ay marapat lamang na atin pong gawin sa ating paglilingkod po sa ating Panginoon. Ay dapat po nating unahin yung ating ang ating Diyos na buhay. Okay? Now, Proverbs chapter 8. Basahin po natin, mga kapatid. Proverbs chapter 8, verse 21. Sabi po dito, that I make those that love me to inherit substance, and I will fill their treasures. Tingnan niyo po, upang aking papagmamanahin ng pag-aari, yaong nagsisiibig sa akin. Sino daw ang pagpapayamanin ni Lord? Yung mga nagsisiibig sa Kanya. At upang aking mapuno ang kanilang yaman o ingatang yaman. O tingnan niyo po, mga kapatid. Malinaw po yan yung pangako po ng ating Panginoon. Akala kasi ng ibang mga Kristiyano, wala silang mapapala. Hindi nila alam na si Lord ang source ng lahat ng mga bagay at kaya pong ibigay ni Lord sa atin, mga kapatid. Siya po ay mayaman na Diyos. Ang kanyang kayamanan po ay hindi kayang ubusin ng sinuman, mga minamahal. Kaya malinaw nang umiibig daw sa ating Panginoon, of course, sabi po dito ay pagmamanahin niya ng mga ari-arian o pag-aari, mga kapatid, at kanyang punuin yung ating ingatang yaman. Okay? Yung ating kayamanan, mga kapatid. So malinaw po yun na si Lord talaga ang siyang dapat nating unahin, dapat nating bigyan ng atensyon, prioridad sa buhay po natin. Maging po yung ating wisdom and knowledge, galing po yan sa Lord. Siya po ang may kayamanan po nito, mga kapatid. Basahin po natin sa aklat po ng Colossians chapter 2. Okay? Colossians chapter 2 verse 3. Sabi po dito, in whom are hid all treasures of wisdom and knowledge. Tingnan niyo po, na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan, ng karunungan at ng kaalaman. Sino siya? Yung ating Diyos. Kaya kung siya ang kinatataguan ng lahat na kayamanan, ng karunungan at kaalaman, so ibig sabihin po, yung
Kayamanan po ito ng karunungan at kalaman, pwede po natin hingin sa ating Panginoon, mga kapatid. At dyan po, malinaw sa na nabasa natin kanina na siya po ay magbibigay sa sino mang umiibig sa Kanya. Kaya dito po nakita ho natin ang mga bagay na ito na naranasan po ni Abraham. Yung mga pagsubok po ng Diyos sa kanya, mga kapatid, ay talaga hong nakita ho natin na nandoon ang kanyang pag-ibig sa ating Panginoon, nandoon ang kanyang pagsunod sa ating Panginoon. Sa kanya, di bali na mawalan siya ng anak, basta wag lang mawala sa kanyang Diyos. Diba? So, ganun dapat yung ating attitude, ang karakter natin sa paglilingkod sa Lord. Di bali nang mawala ang sino man sa atin, basta wag lang mawala yung Diyos sa buhay po natin. Kasi prioridad po yung ating Diyos. No? Ang paglilingkod po sa Lord ay individual. Hindi po ito by family. Hindi po ito by kamag-anak. Pagka ang kamag-anak ay ayaw dumalo, ayaw na rin magdalo isang kamag-anak. Hindi po ganon, mga kapatid. Kung ang asawa o asawang babae, asawang lalaki, pag hindi dumalo, hindi na rin dadalo isa. Hindi po ganon ang paglilingkod po sa ating Panginoon. Kapag tandaan po natin, napakahalaga sa buhay po natin, yung ating Diyos, hindi po ang ating asawa, hindi po ang ating pamilya. Sekundary na lang po yun, mga kapatid. No? Pinakauna po yung ating Diyos na buhay. Tingnan niyo po, mga minamahal, tungkol sa mga pagsubok ng Kristiyano, basahin po natin ang 1 Peter chapter 1 verse 7. Sabi po dito, that the trial of your faith, being much more precious than gold, that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of this Christ, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto. Tingnan niyo po, no? Mahalaga pa pala yung mga pagsubok na ito natin sa harapan ng Panginoon kaysa ginto na nasisira bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy ay masumpungan, si ikapupuri, ikalulhati at ikararangal sa pagpapahayag ni Jesucristo. So malinaw po yon, mga minamahal. Sa ating paglilingkod sa Lord, okay? Natural lang po yan ang mga pagsubok. Sinusubok po talaga ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. 1 Peter chapter 4. Basahin po natin, mga kapatid. 1 Peter chapter 4 verse 12. Ano sabi dito? Sabi dito, beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is try you. Okay? Try you. As though some strange thing happened unto you. Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin, na waring ang nangyayari sa inyo ay di karaniwang bagay. Verse 13, but rejoice, ngunit mga galak, inasmuch as you are partakers of Christ's sufferings, that when His glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. Kundi kayo'y mga galak, sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo, upang sa pagkahayag ng kanyang kalatian naman ay mga galak kayo ng malabis ng galak. Kasi after ng trials natin, mga pagsubok, ang kasunod po yan, sure po yan, blessing po ni Lord. Okay? Blessing po yan ni Lord, mga kapatid. Basta gawin lamang natin ang nais po ng ating Panginoon. Katulad po nito, kay Abraham, malinaw po na siya po'y sinubok ng Panginoon. Mga minamahal, pero yung pagsubok na yan
ay nalagpasan po ni Abraham. Okay? Kaya, nung kanya pong sasaksakin na yung kanyang anak, ano pong ginawa ng anghel ng Panginoon? Pinigilan po siya. No? Pinigilan po siya ng anghel ng Panginoon. Okay? Basahin po natin mga kapatid. Ang verse 10 ng Genesis chapter 22, balik po tayo. And Abraham stretched forth his hand and took the knife to slay his son. Verse 11, and the angel of the Lord called unto him out of the heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, Here am I. And he said, Lay not thine hand upon the lad, neither do thou anything unto him. For now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son, from me. So, dito po ay nakita ho natin na pinigilan po siya ng anghel ng ating Panginoon at nakita ng ating Panginoon na talaga hong merong takot itong si Abraham sa ating Diyos. Okay? Verse 13, and Abraham lifted up his eyes and looked, and behold behind him a ram caught in a thicker by his horns. And Abraham went and took the ram and offered him up for a burnt offering in the stead of his son. Tingnan niyo po, no? Kaya po, dito nakita ko natin na imbis po ay si Isaac ang kanyang handog, ay ang kanyang inhandog mga kapatid, ay ang tupang lalaki na nakita po niya sa likuran at kanya pong kinuha po ito. And Abraham, verse 14, called the name of that place Jehovah Jireh. As it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be seen. So alam po natin lahat, ang Jehovah Jireh ay ang ibig sabihin God will provide. Maging sa buhay po natin, no? Si Lord po ang nagpo-provide sa atin mga kapatid. Verse 15, and the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven the second time, and said, By myself I sworn, saith the Lord, for because thou hast done this thing, and hast not withheld thy son, thine only son. Okay, ito na ngayon ang panlima. Kita po natin yung blessing ni Lord binigay po kay Abraham. Verse 17, that in blessing I will bless. Tingnan niyo po, after na si Abraham ay sinubukan po ng Panginoon, matinding pagsubok ang kanyang naranasan, nung nakita ni Lord na may takot si Abraham, tapat si Abraham, merong pananampalataya si Abraham, ibinigay po ni Lord yung mga pagpapala niya kay Abraham. And that in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars. Diba? Tingnan niyo po. Of the heaven, and as the sand which is upon the seashore, and thy seed shall possess the gate of his enemies. So yun po ang blessing na binigay po ng ating Panginoon. Kaya dito po ay inulit pa po dito mga kapatid sa aklat po sa Bagong Tipan, sa Galatians chapter 3, no? Basahin natin Galatians chapter 3. Okay? Verse 14. Sabi po dito, that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith, upang sa mga Hintil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na kay Kristo Jesus, upang sa pamamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. So malinaw po ang limang bagay na ito. Una, nagkaroon po sila ng communication, ng conversation, mga kapatid. Ang ating Diyos at saka si Abraham, nandoon po yung utos. Pangalawa, ginawa po ito ni Abraham on time. Okay?
At bumangon po siya ng maaga. Nakita natin dito yung time, mga kapatid, no? Yung time, yung steward ni Abraham, yung time. Okay? Kita natin. Pangatlo, yung kanyang testimony. Kita po natin, takot siya sa Diyos. Sumunod po siya sa ating Panginoon. At ang kanyang pananampalataya, pinakita niya na may mga kasamang gawa. Pang-apat, yung treasure, kanyang anak. Okay? Mahalaga po yun na dapat po nating makita. At ang panglima, after na kanyang ginawa, yung mga utos ng Panginoon, yung mga pagsubok na ito sa kanyang buhay, ay pinagpala po siya ng ating Panginoong Diyos na buhay. Ganon din po sa atin, mga kapatid. Ang mga pagsubok po yan, ay dapat, na po tayo dyan, manhid na po tayo dyan. No? Kasi po, alam po natin na wala naman pagsubok na hindi natin kayang malagpasan sa pamagitan po ng biyaya po ng ating Panginoon. Pangako po yan ni Lord, mga kapatid. After noon, pag nalagpasan po natin, ang mga pagsubok na yan, maaaring sa ministry, maaaring sa pamilya, o anumang pagsubok nating naranasan, kapatid, huwag natin kalimutan, meron tayong Diyos na palaging gumagabay sa atin, nagtuturo sa atin, kumikilos sa atin, gumagawa sa atin, na siyang magbigay ng kasagutan, magbigay ng kalakasan, kasiglahan sa atin pong paglilingkod na ito, magbigay ng mga pagpapala po niya sa atin pong mga buhay. Nawa, isang hamon po ito at nagbigay po ito nawa na encouragement sa buhay po natin, ang buhay po ni Abraham, na dapat tayo kahit may pagsubok, tuloy-tuloy lang po tayo sa Lord at gawin po natin ang kalooban po ng ating Panginoon. And then, kasunod noon, pagpapala po ng ating Diyos. Maraming salamat po. Magandang gabi. Purihin po ang ating Panginoon.